Isang pinagpalang umaga mga kapatid, narito na naman ako, mag-share na naman ako ng aking devotion ngayong umaga nito. Pero unahin natin na manalangin para samahan tayo, turuan tayo, gabayan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral, pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat na naman po, Ama, dahil binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Samahan mo po ulit kami para lubusan po namin itong maintindihan. Gabayan mo po yung aming mga puso at isipan, Lord, para maisabuhay namin ang mga sasabihin mo na naman ngayong umaga nito. Dalangin ko rin po na samahan mo ulit ako, turuan mo po ulit ako, gabayan mo po ulit ako para lahat ng sasabihin ko po ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat po at kinikling namin, Lord, na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan dahil sabi niyo po sa iyong salita na 2 o 3 na nagkakatipon, nandun ka sa kalagitnaan. Kaya narito ka, aming Ama. Salamat. Salamat. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat, marami na naman kami matututunan. Salamat po. Dalangin ko dahil sa buhay namin. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus at sa pagkikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago ko umpisahan yung aking sharing ngayong umaga, nanyayaan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba po pang mga i-upload po. Salamat po, salamat. Mga kapatid, puntahan naman natin ang aklat ni Job. Dito, napakarami nating matututunan dito. Talagang dito papakita yung tunay na pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Job. Chapter 1 po tayo. Basahin po natin ito o basahin ko po ito sa inyo hanggang verse 12. Chapter 1 verse 1 to 12 po. At may pamagat po ito dito na sinubok ni Satanas si Job. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang mga tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae tuwing matatapos ang ganoong handaan. Pinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maaga nga bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?
Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kayamanan ng kanyang kayamanan ang buong lupain. At verse 11, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. At verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harap ni Yahweh. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ano yung matututunan natin dito? Una, yung ginagawa ni Job na yung paghahanda nila, yung pagsasalo-salo ng kanyang mga anak, kanya-kanya, halininan yung mga anak niya lalaki na maghahanda, magse-celebrate, sigurado sa pagpapala yan ng ating Diyos, at iniimbitahan nila yung mga kapatid nila na babae. Pero si Job ginagawa niya, at sinasama niya yung mga anak niya na para maghandog sa Diyos ng alay para sa kasalanan. Kasi nga sabi niya dito, baka daw sabi rito, dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. So gumagawa siya ng paghahandog sa Diyos para ihingi ng tawad. Di man niya alam kung anong ginagawa o may kasalanan ba o walang nagagawa ang kanyang mga anak, pero ginagawa niya ito para humingi ng tawad, para maging malinis ang kanyang mga anak, para hindi magkasala, o kung meron man, siyempre yun nga, para sila ay makahingi ng kapatawaran sa mga nagagawa na nasasabi, naiisip na hindi maganda. So dito, yun ang unang tinuturo sa atin. Bukod sa sarili natin na pinapanalangin natin, na humihingi tayo ng tawad sa Diyos at nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos, ganun din ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, anak, asawa, magulang, partner man yan, ay dapat na sama-sama rin tayo nananalangin at humihingi ng tawad. At kung malalayo man ang bawat isa, pwede rin natin silang ipanalangin. Kagaya rin ng ginagawa ng mga mahal natin sa buhay. Sigurado meron na nananalangin din para sa atin. Meron din mga taong humihingi ng tawad para sa atin din. Kagaya din sa church, yung ating mga leader doon, yung ating mga bishop and pastors, sigurado ipinapanalangin din nila tayo. At inihingi rin nila tayo ng tawad bukod sa kanilang sarili. Yan yung unang tinuturo sa atin dito. Dapat ihingi natin ng tawad, yun nga, ang ating pamilya, ating mga mahal sa buhay, even ang lahat ng tao dito sa mundo. Hinihingi natin sila dapat ng tawad. Hindi natin dapat lagi lang inuuna yung ating sarili. Dapat meron din tayong malasakit, pagmamahal sa ating kapwa. Yan ang unang ginagawa ni Job. Yan ang pananampalataya ni Job. Kasi sabi, ulitin ko lang, upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak, dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Iniingatan niya na huwag magkasala yung kanyang mga anak. Ganun din tayo. Ingatan din natin magkasala ang ating mga anak, ating pamilya, ating mga mahal sa buhay, at ang ating kapwa na rin, mga kapatid. Sabi ko nga po kanina,
magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa, dahil yan ay isa rin sa tinuturo sa atin na mahalin natin una ang ating Diyos, ang buong puso, kaluluwa at pag-iisip, buong kalakasan, at mahalin din natin ang ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. No po? So yan yung unang tinuturo dito. At pangalawa ay yung pagsubok na dumarating sa atin. Una, may pagsubok na hinahayaan, kagaya kay Job, no? Hinayaan ng Diyos na subukin siya ni Satanas dahil nakikita niya na si Job ay sumasamba sa kanya. No? Sabi dito, basahin natin, nagpapabalik-balik daw siya sa Satanas, ano? Sabi ng Diyos sa verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh, no? Nakita niya yung puso, pananampalataya ni Job na, di ba, sumasamba sa kanya. Sabi pa ng Diyos dito, walang katulad sa daigdig si Job. Mabuti siyang tao, sabi pa ng ating Diyos. Kasi nga, kilala ng Diyos tayo, ang bawat tao. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso natin at isipan natin. Alam ng Diyos lahat ang ginagawa natin. Alam ng Diyos yung ating motibo na hindi man natin ito sabihin. May lihim man tayong ginagawa, mabuti man o masama, ito'y alam. Alam na alam ng Diyos at ito'y nakikita ng ating Diyos. Even ang pagkakaalam natin, ito'y lihim. Pero ito'y nakikita ng Diyos. Walang nalilihim, walang naitatago sa ating Diyos. Kaya sinabi niya, nakita mo ba, napansin mo ba ang aking lingkod? Sabi niya. Kasi nagbabalik-balik na sa daigdig itong si Satanas. Tapos ayun na, sabi pa dito, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Sabi ganyan. Inaalagaan ninyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan. Sabi dito ninyo ng kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat ng sabi dito, subukin ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harapan niya kayong susumpain. At sagot naman ng ating Diyos, sabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Ulitin ko lang, may pagsubok na pinapayagan ang ating Diyos. Nandyan din yung pagsubok na nanggagaling sa Diyos upang malaman yung ating pananampalataya, di ba? Yung tunay nating puso, kung meron ba, kasi tayo, nagsasalita tayo na mahal natin ang Diyos, pinupuri natin ang Diyos, pinapasalamatan, sinasamba natin ang ating Diyos. So may mga pagsubok dyan, kung totoo yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Pero dito sa pagkakataong ito, pinayagan ng Diyos na subukin siya ni Satanas. Pinagpapala raw, kasi mabuti ng tao si Job, no? Sinasamba siya, ginagawa niya yung mga tama, nakalulugod sa ating Diyos, sumusunod siya, lingkod nga ng ating Diyos So gumagawa siya, kumikilos siya, no? Kaya sabi ni Satanas, paano kung wala na siya makuha sa'yo? Sasambahin ka pa kaya niya? O baka sabi pa rito, no? At harap-harapan niya kayong susumpain kung wala na siyang pagpapalang matatanggap mula sa Diyos. Kaya pinayagan ng Diyos dahil kilala niya si Job. Alam niya na mapapagtagumpayan ni Job kung anumang pagsubok ang darating sa buhay. Ganun din tayo ngayon.
Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya lang minsan, hinahayaan nating matalo tayo ng pagsubok na ito. Hinahayaan natin, no, na hindi na lang tayo lumapit sa Diyos. Sinasabi natin minsan na wala na sigurong pag-asa. Ito na talaga ang buhay ko. Ganun tayo. Samantalang may Diyos tayong makapangyarihan. May Diyos tayong mapagmahal, mapagpatawad, mapagkumbaba. Mapagmahal, mapagpala. Mahal tayo ng ating Diyos. Mahal tayo ng ating Diyos. Kung nakikita niya na tapat tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. May pagsubok man siya hinahayaan, pero alam niya, lalapit pa rin tayo sa Kanya. Hihingi pa rin tayo ng tawad. Hihingi pa rin tayo ng tulong sa Kanya. Yun ang alam niya sa bawat tao, lalo-lalo na doon sa mga taong naglilingkod ng tapat sa Kanya. Lahat yan may pagsubok, mga kapatid. Walang exempted pagdating sa pagsubok. Lahat. Sinabi yan ng ating Panginoong Jesus, daranas din tayo. Yung daranas din yung Kanyang mga lingkod, yung mga tagasunod niya ng paghihirap, pangungutya, sabihin na natin panlalait, paninira, pagdadaanan natin yan. Sinabi na yan ng ating Panginoong Jesus. Pero sabi ng Panginoong Jesus, kasama natin siya hanggang sa katapusan ng mundo. Daming tinuturo sa atin. Una yung panalangin ng bawat isa, hihingi ng tawad ng bawat isa, magtiwala, sumampalataya na totoo sa ating Diyos. At yung pagsubok na binibigay ng Diyos, alam ng Diyos, kaya natin ito. Tayo lang yung kusang bumibitaw sa Diyos. Tayo lang yung kusang tumatalikod sa ating Diyos. Tayo yung kusang bumibigay. Ayoko na. Uy, may Diyos. Lapit tayo, mag-pray tayo. Magpatuloy ka lang. Magbasa. Maglingkod sa ating Diyos. Sabihin natin, ayoko na. Di ba tayo yung bumibigay? Tayo yung sumusuko. Hindi ang Diyos. Pero alam ko patuloy sinasabi ng Diyos, kaya mo yan, nandito ko. Tawag ka. Hingi ka. Hingi ka ng tulong sa akin. Ibibigay ko sa iyo, basta humingi ka lang. Pero minsan nga, ulitin ko lang, hindi na tayo humihingi. Ayaw na natin, kusa na tayong umaayaw. Kaya ano nangyayari? Kaya bawat pagsubok sa ating buhay, lalapit kagad tayo sa ating Diyos. Nahihingi tayo ng tamang puso't isipan, yung karunungan, yung katatagan. Mas dagdagan mo po yung aking pananampalataya. May pinagdadaanan ko. Ito po yung mga pinagdadaanan ko. Alam ng Diyos ang lahat, pero kailangan natin itong sabihin. At manampalataya tayo. Magtiwala tayo, umasa sa Diyos na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos. Huwag tayong susuko, mga kapatid. Laging may pagsubok. Pero mapapagtagumpayan natin yan sa pamamagitan ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga tinuturo sa atin, mga kapatid, mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso't kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan, at sigurado magiging matatag tayo. Ano man yung dumaan sa buhay natin, ano man pagsubok yan, kaya natin yan dahil kasama natin ang ating Diyos. Yan po yung tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid. May pagsubok talaga. Even napakabuting tao ni Job, sinabi yan ng Diyos na wala siyang katulad sa daigdig. Paano pa tayo na kung minsan nagkakasala, nakakapag-isip na hindi maganda, nakakapagsalita ng hindi mabuti sa ating kapwa, nakakapanakit tayo, no? Paano pa kaya tayo? Ulitin ko lang, si Job nga, alam ng Diyos na mabuting tao, sinasamba siya, pero hinayaan niyang subukin
ni Satanas. Paano kaya tayo? Kagaya ba tayo ni Job? O kung may sasagot man dyan, ako kagaya ako ni Job. Mabuting tao ako, sumusunod ako sa Diyos. Pag may pagdadaanan ka pa rin. Di ba po? Pananampalataya, tunay na pananampalataya ang sagot sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan at pagdadaanan pa. Tunay na pananampalataya sa Diyos. Tunay na tiwala at pag-asa ay nasa sa Diyos. Kaya magtitiwala tayo, aasa tayo. Hindi mapuputol yung ating panalangin, paglapit, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Lalo-lalo na hihingi tayo palagi sa Diyos. At sigurado sa pangalan ng Panginoong Hesus, ibibigay niya yan sa atin. Yan po yung tinuturo sa atin, mga kapatid. Basahin natin, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin yung kanyang mga pangako. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ulitin ko lang, magtiwala tayo sa Diyos. Ulitin ko lang, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo mananalangin. Ipagpapasalamat natin yung narinig natin na salita ng Diyos. Yan ang sinasabi sa iyo, sa akin, at sa ating lahat ng Diyos. Magpakatatag tayo. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kami nagpupuri. Dapat kang purihin, sambahin, dakilain ng lahat ng tao. Ama, maraming salamat na naman dahil kinausap mo na naman po kami. Inalintulad mo si Job sa kanyang pananampalataya sa iyo. Pinaalala mo sa amin na kami daranas ng pagsubok sa buhay. Ama, salamat sa iyong salita na aming nabasa, napakinggan ngayong umagang ito. Dalangin ko, Lord, bigyan mo rin po kami ng puso at isipan na kagaya ni Job. Bigyan mo po kami ng kagaya ng pananampalataya ni Job. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, na isabuhay namin ang lahat ng iyong salita na aming napapakinggan, napabasa, napapag-aralan araw-araw. Maisabuhay namin ito. Panghawakan namin ito, O Diyos. Panghawakan namin ito. Salamat. Ama, pinapanalangin ko ang lahat na nakapanood nito, Lord, nakapakinig nito, Lord. Dalangin ko na dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya, na sila rin ay umasa at magtiwala sa iyo kagaya ni Job. Ingatan mo po silang lahat at yung kanilang mga mahal sa buhay. Gabayan, proteksyonan, Lord, at patawarin sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan. Turuan mo kami na magsisi ng totoo, God, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Gumawa ng mabuti, sumunod sa iyo, Lord. Yan po ang ituro mo sa kanila, Lord, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ama, inihingi ko rin, Lord, ang pagpapala ang mga tao nakapakinig nito, kanilang mga mahal sa buhay, Lord. Pagpalain mo po sila, pagkaloob yung kanilang pangangailangan everyday, Lord. Palakasin ang katawan ko, anuman sakit at karamdaman na meron sila ang kanilang mga mahal sa buhay, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Piniklaim namin na sila po ay pinagaling mo sa pangalan ng Panginoon Hesus. Turuan mo kami, Lord, tulungan na maging malakas ang loob. Matapang na ihayag ang iyong salita. Ihayag ang mabuting balita sa lahat ng tao, Diyos, upang makilala ko nila, upang malaman din nila ang iyong mga pangako, upang lumalim ang aming pananampalataya sa ito. Salamat. 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 Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal na pinagkaloob sa amin. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain. Dalangin ko, maisabuhay namin, mai-apply sa aming buhay at makita ito ng aming kapwa upang sila rin ay lumapit sa iyo, magtiwala, humingi at magbalik loob sa iyo.
sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, salamat po, salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa akin. Salamat. Lord, pinupuri kita, pinasasalamatan, sinasama. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa pakitipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi na Amen and Amen and Amen. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos at maraming salamat sa Diyos dahil tinugon niya ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.